God. You fear that you might displease Him in some way. Hallelujah. Takot ka na makaganap sa Panginoon. Kung takot ka sa Panginoon ay you fear that you might displease Him in some way. Takot ka na makagawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Even kung saang dako ka man, kung takot ka sa Diyos, hallelujah, may nakakita mang mananampalataya, kapatid o hindi kapatid, dahil takot ka sa Diyos, hallelujah, hindi ka gagawa ng hindi ka lulugod ng Diyos. Tulad ng, sabi ng kapatid, I fear my mother, I fear my wife, I fear my child, I fear all of God's servant. Hallelujah. I fear that the people of the city, unless I should do something wrong that would cause them to think that I wasn't a Christian. So, takot siya mga kapatid na sa mga tao na makita siya mga kapatid na malamang mapulaan siya o makita na siya ay gumagawa ng mga bagay na hindi gawain ng Kristiyano. So, ganon mga kapatid yung sabi ng kapatid na propeta. And sabi niya, I fear all God's servant. Hallelujah. At ito ang gusto kong diinan dito sa munting exhortation na ito mga kapatid, yung we fear, hallelujah, sa mga ginagamit ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. See, you've got before you can have respect, you've got to have fear, and you have fear, and God demands it. Na sa mga lingkod niya, God daw demands it. We respect them. He demands respect and fear bring it. And we know that fear bring respect. Hallelujah. Tulad ng ordinaryong magsasaka mga kapatid, o kaya isang shop worker lamang, maaaring sa kanyang kalagayan ay walang gaanong pumapansin sa kanya, pero kung tingnan natin mga kapatid yung isang tao na makapasok siya sa isang trabaho tulad ng police force, mga kapatid, na nakayuporme, suot ang kanyang tsapa mga kapatid, hallelujah, pag nakita iyon ng tao, ay kailangan siyang irespeto. Hallelujah. Na tulad ng na-share ng isang kapatid dito na bagamat kung ang pulis na ito mga kapatid na naka-uniforme, bagamat ang laki-laking truck na rumargasa, pag pinahinto niya ay hinto. Hallelujah. Hindi, kung sa kanyang sarili lamang, maaaring hindi niya yung mapigilan, pero dahil sa respeto, hallelujah, na tinitingnan sa kanya ay pwede niyang mapahinto. Hallelujah. Dahil sa respeto na, kasi kung sa atin nga, pag hindi mo siya inirespeto, pwede tayong naalala ko dun sa Pilipinas, kahit nga MMDA lamang, pag hindi natin sila pinansin o rinespeto mga kapatid, ay pwede tayong kasuhan ng disrespect the authority. Hallelujah. Ganon mga kapatid. So, ganon mga kapatid. Hallelujah. Maybe he get elected mayor of the city. Nang hindi pa siya mayor mga kapatid, maaaring natural lamang pwede natin siyang biro-biro. Pero kung siya ay na-elect na mga kapatid na mayor sa syudad, magkakaroon tayo ng respeto mga kapatid. Ganon din sa kung ang tao ay hindi pa presidente ng isang bansa. Hallelujah. Tulad lamang natin ay makakasalamuhan natin siya ng natural lamang. Pero kung siya ay maiupo na doon o maluklok na sa pistong yaon mga kapatid, ay karapat-dapat lamang po siya na irespeto. Hallelujah. Hallelujah. He deserves a respect. Hallelujah. And because God is God, He deserves a respect. Hallelujah. And we've got to respect Him and give a fear to Him and bring respect. God has demanded that for Himself and for all His servants.
So, nagdidemand daw ang Diyos na ng respeto, ganon din sa kanyang mga lingkod na ginagamit. Hallelujah. God demand respect for His servant. Hallelujah. Paano natin malalaman na siya ay servant ng Diyos? Paano? Sabi, He proved that they are servant, hallelujah, by making His word work through them servant. Then as you respect them, that servant, you respect God, sabi ng kapatid. Habang rinirespeto daw natin ang mga lingkod ng Diyos, hallelujah, ay rinirespeto natin ang Diyos. So when I respect you, and you respect me, sabi ng kapatid, and we respect each other, then we're respecting God. Hallelujah. Kung rinirespeto nyo ako, rinirespeto ko kayo, then we're respecting God. Hallelujah. Hallelujah. Di ba, sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew, mga kapatid, yamang inyong ginagawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginagawa. Hallelujah. Glory to God. At alam natin, mga kapatid, na being children of God, we are the part of God. Kaya kailangan din irespeto talaga, mga kapatid. Naalala ko yung kwento ni Brother Perdi, kung naalala nyo rin dun sa kanilang iglesia na dinadaluhan. Naalala ko po, mga kapatid, na may isang pulis doon na bago siya na convert ay dati na siyang pulis. Hallelujah. Pero minsan may isang diakono na napunta sa kanilang presento ay sinaluduhan niya daw. Hallelujah. At sinabi pa niya sa mga kapwa niya pulis, mataas ang ranggo niyan sa akin. Kasi rinirespeto niya na yung sa natural na pulis, sa pagkakilala niya yung pulis ng iglesia, mga kapatid, ay mas mataas. So, that is that servant of God. So, naalala ko yung mga kapatid, tumimo yung sa puso ko. Kaya ikinumpirm ko pa kagabi kung ano, pero sabi ng kapatid ay natulog na rin daw yung kapatid na yon. Pero may kaunawaan siya, mga kapatid. May mataas siya na tingin sa mga servant ng Diyos. Tulad ng ang diakono, yun ang pulis ng iglesia, sila ang inaanohan ng kapamahalaan ng kaayusan ng iglesia. Kaya minsan tayo ay mapunan ng diakono ay kailangan lamang po natin irespeto. Hallelujah. Glory to God. And praise God. He proved that they are servant. Then as you respect that servant, you respect God. So, when I respect you and you respect me and we respect each other, then we're respecting God. Hallelujah. Hallelujah. At alam natin na being a children of God, we are a part of God. Hallelujah. Kaya dapat ito makita ng sanglibutan kung paano minsan naranasan natin magtuya-tuya, natuya-tuyain ang mga anak ng Diyos. Hindi lang nila alam kung ano ang ginagawa nila, mga kapatid. Pagkat bilang mga anak ng Diyos, we are part of God. Hallelujah. And God demand this respect. Naalala ko yung kwento, praise God. Hallelujah. At puntahan natin si Noe, mga kapatid. Noah had a revelation from God. Yet it was contrary to anything science would prove to be true. Naalala ko yung mga kapatid, yung hindi naman kapanipaniwala, hindi maprobiyahan ng siyensya, pero totoo, naganap. Tinawag yun ng kapatid na propeta paradox, mga kapatid. Hindi maipaliwanag, pero naganap, hindi totoo. Tulad ng si Joshua, pinatigil niya yung araw. Hanggang ngayon yung sayan, lito sila sa bagay na ito. Bakit naganap yun na walang naganap na kasiraan ang mundo? Kasi kung ang araw lang ang tumigil, maaring yung ibang mga planeta ay tumatakbo, maaring kung magkakabanggaan sila kung
lito ang sanglibutan, mga kapatid, pero ito settle sa atin na talagang totoong naganap ito, mga kapatid. Hallelujah. Yun ang tawag natin sa paradox, mga kapatid, na hindi mapatunayan ng siyensya, ng tao, pero naganap. Hallelujah. But yet, he had spoke to God, and God spake to him, and he went preparing an ark, si Noah, mga kapatid, where the scoffer and mockers, as the Bible said that they would be in these last days. Hallelujah. Nawala na daw sa panahon yun, sabi ng mga ibang tao na si Noah daw ay wala na sa matinong kaisipan. Hallelujah. Pero ano? God brought judgment upon them, scoffers and mockers, mga kapatid. So, ganun din, mga kapatid, sa huling kapanahonan ito, yung mga tumutuya sa mga tunay na mga pinili ng Diyos o anak ng Diyos. Hallelujah. Kung paano ito naganap na nagkaroon ng judgment sa panahon ni Noah, ay magkakaroon din sa huling kapanahonan ito, mga kapatid. Then God sent His divine judgment on the earth. First, He made a preparation sa lahat na tinanggap ng mensahe para makaiwas sa darating na paghukom. You can only do two things, either mercy or judgment. We either take God's mercy and withstand the judgment. Hallelujah. Naalala ko, mga kapatid, si Elijah, tapos si Jezebel, mga kapatid, si Jezebel in the days of Elijah, how she disrespected Elijah. Hallelujah. Na dumating nga sa punto na gusto niyang ipapatay si Elijah. Sabi ng kapatid, Elijah was actually her pastor. Sabi ng kapatid. Hallelujah. Sure, she wouldn't receive that and disrespected him. What happened to her? Anong nangyari sa kanya, mga kapatid? Hallelujah. God let the dog eat her in the street. Dahil sa disrespect niya sa lingkod ng Diyos, sa propeta ng Diyos. Because what? She disrespected the message that Elijah was preaching. Hallelujah. Ganon din nang makita ni Elijah at magkita si Elijah at ni Ahab. Sabi ni Ahab kay Elijah, "You're the one that troubling Israel." Ikaw daw ay ang dahilan na nagkaroon ng trouble ang Israel. Pero sabi ni Elijah, "No, not me. You're the one." Sabi, "You're the one." Tiyak ang kapatid na propeta, hallelujah, na you're the one who troubling Israel. At sabi pa, "Because you shed innocent blood of Naboth, so the dog will lick your blood too in the street." Kung paano nangyari sa kanyang asawa na si Jezebel, mga kapatid, ganun din ang nangyari kay Ahab. Hallelujah. So, makita natin kung paano hindi nagrespeto ang mga taong ito sa lingkod ng Diyos, kung ano ang mga nangyari sa kanila, mga kapatid. Because they disrespected God's messenger. Hallelujah. No matter who you are, Christian or not Christian, you've got to still bring respect to God and respect what is doing or suffer consequences. Either receive it or go into judgment. Either one you want to. Hallelujah. Praise God. Ganun din ang nangyari, mga kapatid, di ba? May five times coming of Elijah. Una si Elijah, yung the Tishbite, the original Elijah. Tapos sumunod si Eliseo. Hallelujah. Hallelujah. Sunod si John the Baptist. Sunod kay Brother Branham. At last doon sa two prophet. Hallelujah. Nang si Eliseo, mga kapatid, now Elisha took his place. The spirit of Elijah was upon him. Hallelujah. Kaya kung ano ang mga miracle na ginawa ni Elijah, hallelujah, nang kunin na siya, si Elijah ng Diyos sa pamamagitan ng chariot of horses, mga kapatid,
nandito na si Eliseo, umiksi na mga kapatid, sabi niya, went up and done the same kind of miracles that Elijah did. And even all the preacher up there at the school of the prophet said, the spirit of Elijah rest upon Elisha. Hallelujah. At kumalat ito sa buong bayan. And Jesus said, he that believeth on me, the work that I do, tulad ng nabasa ng ating worship leader, he do also. Yes, the signs shall follow them that believe in my name, they shall cast out devil. Doon sa Mark 16:16. At habang naglalakad si Eliseo, mga kapatid, sa daan, nakita siya ng mga bata, tinutuya siya. Hallelujah, tinatawag na kalbo-kalbo. Hallelujah. And he was giving disrespect. Hallelujah. What Elisha did do? He turned in the power of the Spirit and cursed those children. At anong nangyari sa mga bata, mga kapatid? May lumabas na 2 babaeng uso, nilapa ang mga bata. 42 kung hindi ako nagkakamali ang bilang. Nilapa sila ng uso, mga kapatid. Hallelujah. So, see kung paano hindi magrespeto. Walang respeto ang Diyos, bata man, matanda. Kung hindi tayo magrespeto sa lingkod ng Diyos, maaaring dumating ang mga hindi maganda o mga consequences na mangyayari, mga kapatid. Hallelujah. God demand respect to His servant. When they disrespect prophet, they disrespected Him. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hindi ko na isulat dito, mga kapatid, sa aking ngunit may sinabi pa doon na ang kapatid na if we respect our pastor, we respect God. Hallelujah. And if you cannot thou respect that man, respect the office that he holds in God. Hallelujah. Praise God. Ito, basahin ko, mga kapatid. That is exactly right. See? Respect him. If a minister comes up, your pastor, always respect him. I've heard congregation talk about their pastor. So, siguro wala naman ito dito, mga kapatid. Hallelujah. Even sa pinapangaral ni Brother Branham, ito doon sa kanilang iglesia, sabi niya ay wala naman ito doon. Ngunit nakita niya to sa ibang mga iglesia. Hallelujah. How just talk about him? Run him down, ridicule him. How is that pastor ever going to do anything for you? He cannot do it. You don't say this church, but I mean churches, sabi niya. I have seen that if you've got to love your pastor. You've got to know what is human being. But yet God has made him his pastor. The Holy Ghost has made him overseer. Then you've got to respect him in that manner. And no matter what the pastor done, if you respect him in your heart as God's servant, God will respect you for doing it. Hallelujah. Kahit daw, sabi niya, no matter daw what the pastor done, if you respect him in your heart as God's servant, hallelujah, God will respect you for doing it. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. At tingnan naman natin, mga kapatid, yung mga nagrespeto sa Panginoon. Naalala ko yung Shunammite woman, nang makita niya si Elijah, hallelujah, na pumupunta sa kanilang lugar, nakita niya yung na patunayan niya o nakita niya na siya ay lingkod ng Diyos o man God. Sabi niya sa kanyang asawa, Shunammite woman did respect to the prophet of God, Elijah. Instead of disrespecting him like Jezebel, sabi niya, she respected him. Sabi niya sa kanyang asawa na gawa natin siya ng maliit na kwarto o bahay because I perceive, sabi ng Shunammite woman, that his spirit is his holy man.
He's a man of God, and her husband agreed. Hallelujah. Nawa yun ang makita na imbis na ang ating asawa ay hatakin tayo papalayo o mag-disrespect sa mga ginagamit ng Diyos. Hallelujah. Ang ating pang may bahay ang mag-encourage sa atin at ang kanyang asawa naman ay nag-agreed, mga kapatid. Kaya yun ang nangyari, mga kapatid. Pinagawaan nila ng maliit na kwarto o bahay si Elijah na kung pumupunta doon may mapapahingahan si Elijah. Hallelujah. Glory to God. Ganon din si Martha, mga kapatid, and Mary. Walang ibang ginawa si Martha kundi ipagluto, ipaghain si Jesus ng magandang hapunan, at habang abala si Martha, mga kapatid, nandito si Mary ay patuloy nakikinig ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Ipinapakita lamang, ngunit mga kapatid, nang magkasakit ang kanilang kapatid na si Lazaro, hallelujah, pinatawag nila ang ating Panginoong Sus. Pinatawag niya sa isang beses, makalawa kung hindi ako nagkamali ay pangatlong beses, pero hindi pumunta ang Panginoon. Hallelujah. Pero sa bandang huli, mga kapatid, ay pumunta ang Panginoon doon. Hallelujah. Patay na si Lazaro. Ngunit, po? 4 days na po, patay si Lazaro. Hallelujah. Praise God. Pero, imbis na sa kabila ng mga ginagawa nila, mga kapatid, na pinaghahain ng ating Panginoong Diyos ng magandang hapunan, masarap na hapunan, nakikinig si Mary sa kanyang mga pangangaral. Pero sa halip nang pumunta ang ating Panginoong Diyos, sa halip na i-disrespect nila o sumbatan ng Panginoon, bakit ito ang ginagawa namin sa iyo? Bakit nang pinatawag ka namin ay hindi ka pumunta? Hindi ganun ang naging asal ni Martha at Mary, mga kapatid, kundi lumuhod sila nang dumating ang ating Panginoon. Nagpapakita na sila nagrespeto sa ating Panginoon at sinabi nila na kung sana nandito ka ay hindi namatay ang aming kapatid. Hallelujah. Ngunit nadatnan siya 4 na araw. Hallelujah. Pero hindi yun naging dahilan, mga kapatid, upang mabuhay ang si Lazaro. Pinuntahan sila ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Hallelujah, na bagamat natulog na si Lazaro, mga kapatid, ay nabuhay pa siya. So, yung tulad, ang mga Kristiyano, in Christianity naman talaga po, mga kapatid, ay there's no death. Hallelujah. Natulog lang. Hallelujah. Pagtulog, mga kapatid, tulad ng naipapaliwanag ng ating kapatid na patay lang yung mga senses, maaaring hindi ka makakarinig, hindi ka makakakita. Hallelujah. Pero pag ginising ka, mga kapatid, magiging active uli ang mga senses. Kaya nang gisingin siya ng ating Panginoong Diyos, hindi hadlang ang 4 na araw na siyang patay, mga kapatid. Siya ay nagkaroon ng buhay muli. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ganon din, mga kapatid, may gusto lang ako basahin sa sinabi ng kapatid na propeta, mga kapatid, sa mensaheng respect. Hallelujah. Na hindi lingid sa atin, mga kapatid, ng ating kapatid na Brother Branham, siya ang ginamit na propeta sa huling kapanahonang ito. Kaya kung paano na lamang tayo nagkakaroon ng kagalakan sa mga pinagsasalo-saluhan nating mga salita ng Diyos. Hallelujah. Walang ibang ginamit na propeta sa huling kapanahonang ito kundi ang ating kapatid na Branham. Hallelujah. Minsan, at gusto ko lang basahin dito, mga kapatid, yung hindi nagrespeto sa kanya. May experience siya dito, mga kapatid. I know of 3 boys one time that mocked communion in the church. Sabi niya. No of them and
they went up in the hotel room and got some ham sandwiches and a bottle of whiskey and had their communion. Parang tinutuyo-tuya nila yung communion, mga kapatid. Hallelujah. Na ginagawa ng mga Pentecostal. We're making fun of the communion they had in the Pentecostal church. Less than 3 months from then, all three was, one of them was dead. Hallelujah. And two was in the insane institution. You cannot disrespect God, sabi ng kapatid. You've got to respect God. If you don't believe it, just keep it still. Kung hindi natin mapaniwalaan, ay pabayaan mo lang. Keep away from it. Huwag mong pagtatawanan, huwag kang magsasalita ng laban, mga kapatid. Or either do that, o kaya, or come reverently and respect it. Hallelujah. Don't make fun of people in the spirit. Don't talk about people that worshiping in the spirit of God. Let them alone. Hallelujah, mga kapatid. I was standing right there on the corner preaching some years ago as a boy preacher. And there was a woman came by. She was Catholic by faith. But I know her husband was a Catholic. She wasn't nothing. And a very handsome, pretty woman. Maganda daw. Gwapo ang kanyang asawa. Nice looking. About 20 years old. 22. I know her as a girl. Here in the city. And she came by and stood there. And she said, I wouldn't let my pet cow have the religion that William Branham got. So, biro mga kapatid, kung paanong panunuya. Hallelujah. I wouldn't let my pet cow daw, kanya, to her herd, have the religion that William Branham got. So, anong nangyari? The next night, before I could get to her, heard she was dying. So, biro mo mga kapatid, in the hospital, and don't know yet what killed her. She was dying out there in the hospital, and her husband came to get me. Tinawag si Brother Branham. He was a Catholic, and he said, come quickly and say a prayer for my wife. She's been calling for you all evening. She's dying. Biro mong agony ang tiniis na hirap ng babaeng yon na nanuya, mga kapatid, kay Brother Branham. Well, I said, I will go. Ganun pa man, pumunta ang ating kapatid na Branham. And I got in the car and left the meeting. And I started to the hospital, and I ran up on the step. I met the nurse, and she said, she's already dead. And she said, come say a prayer for her anyhow. I said, she's dead. I said, welcome, look at her. And went down. She had that reddish black. I believe they call it auburn hair. Very pretty woman, few prickles across of her face, hair, with great big brown eye. And that woman, that nurse said, Billy, she died in such agony until she screamed out your name as loud as she could and said, tell him to forgive me. Sabihan daw si Brother Branham na forgive me. Till the prickles stood out in her face like warts, and those big eyes had set away out in her eyelid and half closed over. Of course, you know what happened when a person dies. Their both kidney and bowel moved, and she was there just steaming all over, and died in such agony not because she disrespected me, hindi daw dahil hindi niya ako rinespeto, sabi ng kapatid, but she disrespected the gospel that I was preaching. Hallelujah. And God was working sign and wonders. Hallelujah. Nakikita natin ito sa mga lingkod ng Diyos, at napapatunayan naman natin na sila ay lingkod ng Diyos, pero pag hindi natin inirespeto, mga kapatid, hallelujah, may mga consequences na magaganap, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At sa last verse, mga kapatid, minsan
buksan ating mga Biblia doon sa text natin na ginamit. Psalm 105, verse 15, the last verse. Hallelujah. Sabi niya, na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis, at huwag ninyong gawan ng masama ang mga propeta ko. Kaya nga, mga kapatid, even si Haring Saul, hallelujah, nagkamali, tulad ng nabanggit ng nakaraang Friday, kung hindi ako nagkakamali, na gustong patayin ni Haring Saul si David, hallelujah, at si David din ay kung ay nagkaroon din ng pagkakataon kung gusto lang ni David ay mapapatay niya si Haring Saul. Na tulad ng ating kapatid na dinemonstrate pa niya na tinabasa niya ng laylayan ng damit ni Haring Saul. Kung ibig sabihin, kung ano lang ay pwede rin kitang patayin. Pero hindi yun nagawa ni David, mga kapatid. Kasi kinikilala niya na minsan si Haring Saul ay pinahiran din. Hallelujah. Kaya sabi doon sa huwag ninyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis. Sabi na gusto na sana ipapatay ng kasama ni David si Saul, pero sabi niya, huwag mong galawin. Patuloy siyang pinuprotektahan ng Diyos. Sabi niya, hallelujah. At huwag ninyong gawan ng masama ang mga propeta ko. Hallelujah. So, hallelujah. Praise God. At kunin ko na rin yung pagkakataon, mga kapatid, kung loloobin ng Diyos, ay maaring ito ang huling Friday ko na makasama sa iyo. Kaya binabalik ko ang pasasalamat ko ng taos-pusong pasalamat sa ating Diyos sa mga ginawa niya sa akin sa dakong ito, na bagamat sa mga napapag-aaralan natin, hindi ko man ma-expound, hindi ko man lubusan maipaliwanag ang aking mga naunawaan, pero tumatak po ito sa aking puso at sikap ko po ito pagyamanin at tatayuan ko po ito. Hallelujah. Kapag tulad ng nakikita ng mga kapatid na napakaliit